magkakaroon ng sekretong relasyon ang teenager na dalagang si Leona sa kuya ng kanyang best friend na si Dexter. But due to their age gap na 16 years, kinailangan nilang itago iyon to avoid judgments, and it's not legal also to have a relationship with minors. Protection na rin yun ni Yves kay Leona. Since siya ang nakakatanda, he need to protect her. Leona is just 17 while he is 34. Hanggang saan tatagal ang relasyon nila sa mundong puno ng mapanghusga at gaano katatag ang pagmamahala nila sa kabila ng pagkakaiba nila ng henerasyon. Abangan ang kwentong pag-ibig ni Yves and Leona sa Loving Her and Behind. Sumama ka sa akin after school sa bahay, sabi ni Dexter kay Ilona. Matagal na silang mag-best friend since lumipat sina Ilona sa Davao. 4 years ago, naging magkapit-bahay sila. Since magkaedad lang sila, pareho ng pinapasukan at halos maraming pagkakapariha ang dalawa sa mga bagay-bagay. Kaya madaling nagkalapit ang dalawa. Isa pa, napaka-gentleman ni Dexter, kaya komportableng sumama sa kanya ang dalaga. Wow, anong meron? Bigla ata ang pag-aaya mo. Parang noon, pinipilit pa kita na bumisita ako sa inyo. Kaya siya babae ako. Pangit tingnan pag babae ang pumupunta sa bahay ng lalaki. Akala mo naman may gagawin tayong kababalaghan sa bahay nyo? Banat naman ni Ilona na halos di mapreno-preno ang kanyang bunganga. Mabilis naman yun natakpan ng binata. Ang ingay mo? Di ba pwedeng itanong mo muna kung bakit? Pangaral pa nito sa dalaga. O sige, bakit? Pagdidiin pa nito ng tanong na para bang nang aasar pa. Napakamot na lang sa ulo si Dexter. Kasi darating ang kuya ko galing Canada. Yung kinukwento ko sa'yo, si Kuya Yves, sagot ni Dexter. Yung kuya mo na ethok 12 years bago ka nasundan? Grabe ha, parang kami lang ang magkapatid. Yves and Ilona, biro pa ng dalaga. Ikaw talaga? Puro kakalukuhan, basta sumama ka na lang, sabi naman ni Dexter. Dapat lang, imported ang mga chocolate na dala nun, diba? Dagdag pa ng dalaga. Napailing na lang si Dexter at di na lang sumagot. Baka kasi di pa maubusan ng banat ang best friend niya. Kababaeng tao, maganda at mukhang mahinhin nung una, kita niya rito, pero hindi niya inaasahan na ganun pala ito kadaldal at kataklisa. Pero kahit na ganoon ay komportable siya sa dalaga. Sa gaya niya ang nonchalant, ngayon lang siya nagkaroon ng best friend at sa babae pa talaga. Nang mag-off na sila sa school, ay sabay na silang umuwi kagaya ng dati. Sa itsura ng dalawa, mas mukha pang excited si Luna kaysa kay Dexter. 10 years hindi umuwi ang kanyang kuya from Canada as a teller sa bangko. Kaya nga nila tinatamasa ang magandang buhay kahit na wala ng maaga ang kanilang ama, ang Kuya Yves na niya mismo ang sumalo sa lahat ng responsibilidad at tumayong haligi sa kanilang tahanan. Ni minsan ay hindi ito nag-vacation at minsanan lang din ito tumawag sa kanila, kaya di rin sila masyado malapit sa isa't isa. Masyado itong babad sa trabaho para maibigay lang ang kanilang pangangailangan. Kaya di na rin sila nagrereklamong mag-ina kung minsan lang ito tumawag. Ayaw nila itong bigyan ng sakit ng ulo. Lalo pat ang kanilang ina ang nakakakilala sa kuya nila. Lagi kasi nitong sinasabi na tinatago lang ng kuya niya ang lungkot. Naputol lang ang pagmumuni-muni ni Dexter nang makarating sila sa bahay. O dito na tayo. Welcome, Kuya Yves, halos sigaw ni Ilona kahit di pa sila nakakababa sa sasakyan ni Dexter. Hoy, ang inay mo, pakle ni Dexter. Ngunit tumawa lang ang dalaga. Sa totoo lang ay kabado si Dexter kahit papaano. Di niya alam kung anong i-react niya kapag nakita na niya ang kuya niya. Bakit ayaw mo pang bumaba? Siguro iiyak ka no? Kantsaw sa kanya ng dalaga. Hindi sira ka talaga. Mabilis na sagot ni Dexter.
Ayaw niyang may nakakakita sa kanya na emotional siya. Binata na kasi siya. He already turned 18 kaya dapat magpapakalalaki siya. Nang makapasok ang dalawa ay agad bumungad ang maraming tao sa kanilang bahay. Mga kamag-anak na nalaman na umuwi si Yves. Ganoon naman talaga ang tradisyong Pinoy, dumarating kahit di imbitado kapag may umuuwing galing abroad. Dexter, andito na pala kayo. Yakapin mo ang kuya mo. Tawag ng mami ni Dexter sa kanya. Hindi agad nakapag-react si Dexter. Bro, grabe ang laki mo na. Binatang binata ka na ah. Malawak na nakangiting lumapit sa kanya ang kuya. Dati sa picture lang niya ito nakita. Niyakap din niya ito pabalik at nag-first bump pa siya. Nawari magtropa lang. Doon pa lang gumaan ang pakiramdam ni Dexter at nakampante. May hawig sila parehong magandang lalaki. Halatang nagmana sa kanilang ama na namayapa na. Ngunit ang pinagkaiba nila, malakas ang dating ng kuya niya at di halatang 34 na ito. Mabuti't umuwi ka. Akala ko doon ka na magmamantandang binata. Biro ni Dexter. Natawa naman silang mag-iina. Tila ba nakalimutan nitong may kasama siya. May kasama ka pala, girlfriend mo? Tanong ng kanyang kuya na nagpaalala sa kanya. Lokong bata to, ba't di mo pinapasok si Lona? Balyaw ng kanilang ina. Di napansin ni Dexter na di pala totally pumasok ang kanyang best friend. Naisip niya na tinatablan pala ito ng hiya, kaya napangiti siya sa isipin na yon. Pinuntahan ng kanilang ina ang dalaga at hinila palapit sa kanila. Di naman makatingin si Ilona sa kuya ni Dexter. Pagkatanaw pa lang kasi niya dito'y tila ba lumakas ang tibok ng kanyang puso. Malaki ang pagkakahawig nila ng kanyang best friend. Pero iba ang aura ng kuya Yves nito. Nakaka-distract ang maganda nitong ngiti. Maging ang nakakaakit nitong mga matay, ngumingiti rin. Kung kanina'y confident siya sa pagpasok, pero nang makita niya ito'y mabilis na bumahag ang kanyang buntot. Halos matunaw siya nang tumingin ang kuya ni Dexter sa kanya, lalo na nang makalapit siya rito. Hi, what's your name? Matamis na nakakangiting tanong ni Yves kay Ilona. Parang gustong magpalamon ng dalaga sa lupa sa pagkakataong yon. Yung pagiging taklisan niya ay biglang naglaho sa isang iglap. Hoy, tinatanong ka ni kuya. Siko naman sa kanya ni Dexter. Ilona po, best friend ni Dexter. Sagot niya na halos mautal na dahil sa kaba. Para ngayon pa lang siya nagkaroon ng ultimate crush sa tanang buhay niya. Ah, best friend. Akala ko girlfriend ka niya. Nice to meet you, Ilona. Saad ni Yves sabay abot sa kanyang kamay. Pinunas muna ni Ilona sa kanyang palda ang kamay sa palda bago inabot iyon. Hindi dahil sa madumi iyon, kung hindi dahil ayaw niyang mahalata nito na nanlalamig siya. Gusto rin niyang batukan ang kanyang dibdib dahil ayaw tumigil sa pagre-regedo nito. May inihandang pagkain ang ina ni na Yves dahil expected niya na may mga darating. Parang nag-mini-celebrate sila dahil 10 years na rin itong hindi umuwi. Buong handaan ay naging maynihin si Ilona. Kaya tinutokso siya ni Dexter pero hindi talaga makabanat si Ilona dahil ayaw niyang magmukhang tomboy sa harap ni Yves. 8:00 na ng gabi nang magsiuwian ang mga bisita. Si Ilona lang ang di nakauwi. Anong oras uuwi ang mami mo? Tanong ng mami Dexter kay Ilona. 4:00 pa ng madaling araw yun uuwi, mami. Si Dexter ang sumagot. Kaya di naiwasan tuksohin ng mag-ina si Dexter. Anilay alam na alam ang buhay ni Ilona. Napayuko naman ang dalaga habang hinihigop yung juice. Di ba pwedeng dahil mag-best friend kami kaya marami akong alam? Depensa naman ni Dexter na tila ba naglaho ang pagiging nonchalant nito. Lumapit si Yves sa kinauupuan ni Ilona. Pagkatapos ay iniabot nito ang bundle ng mga mamahaling chocolates. Mommy told me na malapit kayong mag-ina sa amin. Here's the chocolate. Pakikamusta na rin kay tita kapag nakauwi na siya. Ani ni Yves na para bang matagal na sila nitong kilala.
Hindi niya ina-expect na kinikwento pala sila ng mami niya kay Yves. Gusto niyang pamulahan ng pisngi kaya pinigilan niya ang sarili. Hindi siya tumingin ng diretso kay Yves. Nagpasalamat siya habang ang tingin niya ay sa inaabot na chocolates. Kahit magkapit-bahay sila, hinatid ng magkuya si Ilona sa kanilang bahay. Dala-dala ng magkapatid ang itinabing pagkain ng kanilang mami para sa kanilang mag-ina. Naging madaldal si Dexter sa pagkukwento sa kanyang kuya at si Ilona na dati ay walang preno sa kanyang bibig ay biglang naging mahinhin. Tila ba nabaliktad ang ugali nilang mag-best friend. Mukha talagang mahinhin yan kuya, pero pag nakilala mo yan, naku baka hilingin mong takpan ang tainga mo pag nagkasama kayo. Tukso ni Dexter. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Ilona at parang gusto nilang maglaho ng oras na iyon. Bahagya namang natawa si Yves dahil sa sobrang closeness ng dalawa. Sana makita ko yung bago ako umuwi ulit sa Canada. Ngayon ko lang naramdaman na I'm home na talaga. Saad naman ni Yves. 3 buwan lang kasi ang vacation leave niya sa Pinas, kaya after 3 months, babalik na siya ulit sa Canada. Nakaramdam naman ng lungkot ang mag-best friend. Ngunit dahil bibo na nga si Dexter, ay nakbayan nito ang kanyang kuya. Kapag kuway, sinabi nitong huwag siyang mag-alala dahil susulitin nila ang vacation nila. Walang araw na hindi ito mag-i-enjoy sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Ilona at ngumiti. Nagkatitigan ang dalawa at nagngitian. Tila dahan-dahan silang nagkakaigihan. Habang nakahiga si Yves, ay di na nawala sa kanyang isipan ang maamong mukha ni Ilona. Napapangiti na lang siya sa isipin na masyado itong mahiyain at di naniniwala kay Dexter na isa itong taklesa. Gusto niyang makilala pa ito lalo at maging ka-close ito kagaya ng closeness nila ni Dexter. Weird kung iisipin pero iyon ang gusto niyang mangyari. Unang dating pa lang nila ni Dexter ay napansin na kaagad niya ang dalaga. Ngunit nagkunwari siyang di napansin iyon. May something kaagad siyang naramdaman sa dalaga pero di nga lang niya masabi. Simula nang dumating si Yves ay siya na ang naghahatid sa dalawa sa school. Nakilala na rin ni Yves ang mami ni Ilona. At kagaya ng kanyang kapatid ay mabilis rin niya itong nakagaana ng loob. Hatid sundo niya ang dalawa at kahit na ganoon ay nanatili pa rin mahinhin si Ilona. Sumasagot lang ito pag tinatanong siya. Minsan sinasabihan siya ni Dexter na ang laki daw ng pinagbago ng kanyang best friend simula nang dumating siya. Para daw nag-matured ito. Ilang taon na ba siya? Tanong ni Yves kay Dexter habang kumakain sila ng dinner. Buti pinaalala mo kuya. She's turning 18 on Sunday. Magdidibot na siya. Anong magandang regalo sa kanya? Biglang alaala ni Dexter. Muntik naman mabilaukan si Yves sa narinig. Ngayon lang niya na-realize na batang-bata pala talaga si Ilona. 17 pa lang kung tutuusin. Kaya pala, siguro kaya siya nagkakaganon dahil nagde-develop na yung maturity niya. Magdadalaga na pala talaga siya. Saad ni Yves na hindi nagpahalata. Kaya dapat, lagi kang maging gentle sa kanya. Dagdag pa niya na ikinatango ni Dexter. Lagi naman akong gentle sa kanya. Saad ni Dexter. Kinabukasan ay malakas ang ulan. Kung tutuusin nga ay pwede nang di pumasok ang mga estudyante. Hinatid pa rin sila ni Yves sa kabila ng sama ng panahon dahil iyon ang gusto ng dalawa. Mga achievers kasi sila sa kanilang school at kagaya ng inaasahan ay na-cancel ang pasok. Signal number 3 na rin kasi. Ayos lang ba kayo? Tanong ni Yves sa dalawa. Tumango naman ang mag-best friend na nooy nakaupo sa backseat. Tinitingnan sila ni Yves sa rearview mirror, nakatingin lang ang dalawa sa labas at pinagmamasdan ang lagay ng panahon sa labas. Napansin ni Yves na naglagay ng kaunting makeup si Ilona na hindi naman ito nilalagay kapag pumapasok ito. Bumagay sa mukha nito ang simpleng makeup na inilagay niya. Di niya tuloy maiwas-iwasan silipin ito sa salamin. Nang walang ano-ano'y nagtama ang kanilang paningin. Hindi kaagad umiwas si Yves, bagkus ninitian pa niya ang dalaga. Kaya ngumiti rin si Ilona na may halong hiya. Napakagat labi pa ito bago umiwas ng tingin. Di naman maiwasan kiligin ni Yves sa inakto ng dalaga.
Kung pwede lang na itigil niya ang oras na iyon o di kaya ipabagalin man lang, sana ginawa na niya para makasama pa niya lalo si Leona. Kaso hindi pwede. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you for watching.